Regarding the price, viewers don't have Jackie there, who is the incumbent in Sogosan. Basta nagsaste. Question from Isa. Last story. Okay lang. Ayan, I want you to rate and assess the 2008, 2009, and 2010 MNAM of the Student Council and justify your answer. From the scale of 1 to 10, 10 being the highest. Ito po, 2008, 2009, Stand UP member po ang naging head ng Mass Media Awareness Month. Nandito po ang isa, si Edmund Dinerdalian, ang aking chula. Dito po, ng mga panahon po na yun, ay talagang sinerve niya yung purpose niya na mas maging aware talaga. Tayo mga alagad ng media dito sa student, kasi dito lang muna sa college yun, di ba? So, rating it, I would give it a 9, syempre kasi may room for improvement pa rin. Pero syempre, it proved and time proved na talagang nag-serve naman siya doon sa purpose niya, which is to make the alagad ng media more aware. Rating the Mass Media Awareness Month naman last year, I would say na it's 7. I would give it 7 kasi justification natin dyan. Opo, ginawa po natin university-wide. Opo, pinalawak po natin yung scope, Pero ayun nga, minention na kanina ni Gaylord Cunha na co-heads po sila ni Nigel Cornell at dapat po ay nag-work together sila para talaga magampanan ng MMAM yung purpose na maging university-wide. Gusto po natin maging university-wide kasi gusto natin ilabas yung awareness sa media sa iba pang kolehiyo. Pero tanungin po natin, dahil nga medyo winakaw po ni Nigel Cornell ang mga trabaho po. Ayan po. May magpapatunay po tayo dyan. Mag-survey po tayo. Co-chair sa Miss Gaylord Cunha, bakit hindi po niya inusulat sa sarili niya? Co-chair siya. Co-chair, equal. Anyway, sinabi mo, hindi masyadong nailabas sa televisiyon, mga panahon yun. Alam mo ba, ibig sabihin ng Mass Media Awareness Month? Ang Awareness Month, dapat ipang ilalabas mo siya sa mga kolehiyo. Sa tingin mo ba, hindi natin lalabas sa kolehiyo, mga issues na ito, issues na learner, issues na hostage taking, issues na ni Pacquiao. Ang daming issues na. May issues ko. Meron sa event ng Mass Media Awareness Month, nakabilang si Gaylord Cunha doon at sinabi mo binakaw. Sino ibig sabihin? Dahil ang konseho dahil ang Mass Media Awareness Month ay Ayan, mabalik tayo dun sa pagbabakaw na, ayan. Magsasurvey po tayo. Handa po mag-survey ang Stan UP at si Gaylord Cunha na in-serve po niya ang kanyang sarili para nga mabigyan ng trabaho ni Nigel. Ayan po. Doon naman po sa Opo, nalabas po natin yung Mass Media Awareness Month sa ibang kolehiyo. Pero, ano bang ginawa natin sa labas ng kolehiyo natin? Exhibit lang. Card lang. Paano naging mga first hour sila? Magbabasa sila? Masawa na ba sila nun? Basta intindihan ba nila yung mga isip po na natin nun? Okay, fourth question from Sandy. Siyempre, kiskos tayo, ganyan. Para sa itabihan. Ayan, meron po tayo sa GPOA natin ng kabilang partido, sinasabi po nila magkaka-issue sa avenue sila. So gusto ko lang malaman sa tumatakbong chairperson sa kabilang partido, ano ang stand mo sa Oplan Bayanihan Ninoy na Aquino?
transfer. Dito sa Oplan Bayanihan, syempre pero kailangan natin lagyan ng laman kung bakit tayo tutol. Tutol tayo dito dahil pagpapatuloy pa rin ito ng Oplan Bantay Laya ni Gloria Arroyo. At ito ang Oplan Bantay Laya po, ito ay ang pag-militarize sa mga communities natin sa countryside. Ito po, ang Oplan Bantay Laya ni Gloria Arroyo, ito po ay napatunayan sa balita at sa mga pag-aaral na ito po ang cause ng maraming human rights violations. At ito po ang cause ng maraming pagpatay. Kasama bilang ng media. So, huwag po tayo magpapanggap na mag-i-issue sa amin nyo tayo. Kung yung basic issue na ating it's a big issue in the it's a big issue in the government, in the society. Ang issue sa amin po ay para sa konsebo, para po sa estudyante sa akin sa konsebo. Pwede po natin ito i-inject dito sa issue sa amin na ito by getting the insights of the students and the experts on the pertinent issue. National issue. Go Pia! Let's keep it civil. You would now like to open the floor for Risa for the fifth question. Para sa mga former reserves po, alam naman po natin na nalabalize ang curriculum ng communication research department. Given the highly standardized and segmented nature of the curriculum of the Communication Research Department, how can you ensure the representation of the former students, given that you're from the same block and the same org?